Welcome sa Mel's Spearfishing TV na kung saan makakita kayo ng spearfishing activities. Kaya kung hilig nyo sa dagat o hilig nyo manghuli ng isda, tamang-tamang channel na to para sa inyo. Ito na, samahan nyo ko muli ngayong araw na ito. Late afternoon live tayo dito guys. At ito pala yung dinadaanan ko pag pumunta ako sa mga spot ko dito. Naglalakad lang ako about 30 minutes bago marating ko yung spot. Sa mga bago pa lang sa channel ko, mag-subscribe kayo para lagi kayong updated sa mga ganitong video na ilalabas ko. Maraming salamat po. At ngayong hapon guys, dito ako magdadive sa paboritong spot natin. Try ulit natin ditong mamana. Pagkalipas ng 30 minutes ng paglalakad, papunta dito sa spot, eto, nandito na ako sa dagat. Alam mo naman yung dagat at medyo malinaw ngayon yung visibility ng dagat. Kaya ano pang hinihintay natin? Let's go! Pagkatapos kong mag-load ng spear gun dito guys, habang papunta ako sa malalim na area, nakakita ako dito ng bahay ng pugita. At pagsilip ko dito sa butas, positive naman na nandito yung pugita. At dahil nakapull yung load ng spear gun ko, yung goma ko, is tinanggal ko muna to, in-unload ko muna. Dahil ang pagkuha ng pugita is sinusungkit ko lang ng shop. At buti na lang, sa pagkakataong ito, nandito yung pinsan ko na namamana din, namumugita dito sa mapapaw na area. Kaya nagpakuha muna tayo ng video sa kanya para maganda tingnan at maganda panoorin. Spearfishing TV, subaybayan mo na, sabay-sabay tayo sa ilalim ng karagatan, sa pagsusuri. Makalipas ng ilang segundong pagsusungkit dito sa pugita, ayun, lumabas na at kinamay ko lang. Napakalaki palang pugita to. Kala ko maliit lang. Kaya eto yung naging unang huli natin ngayong hapong dive na ito. Isang napakalaking pugita, halos nag2 kilo rin to, kaya goods na goods na. Ang dabis na luto dito sa pugita is gagataan mo. At ito yung huli ng pinsan ko, naka2 pugita na rin at isang isda. Kaya pagkatapos kong ma-secure yung pugita natin, diretso na ako dito sa spot. At pagkarating ko dito, nakita ako ng trigger fish. Ida-drop shot ko sana to, pero maila pala. Nagka-chance pa ako dito, akala ko matitira ko na. Pero biglang bumibilis kasi yung galaw niya habang palapit na ako sa kanya. Kaya back to the surface muna tayo. Pakalipas ng 1.5 oras guys, hindi pa rin nadadagdagan yung pugita natin. Mahina ngayon yung pahuli ng isda ngayong hapong ito. Kaya nakarating na ako dito sa may mga pwesto ng midnight snapper. Ito yung hindi talaga makuhaan natin, hindi talaga natin makuha ang isda. Ang ilap talaga ng mga midnight snapper na to. Spearfishing TV, subaybayan mo na, sabay-sabay tayo sa ilalim ng karagatan, sa pagsusuri ng yaman, sa dagat na walang hanggan. At ilang segundo pa ang pag-aantay dito, biglang lumapit etong isang, ngunit ang bilis ng galaw. Kaya ayun tuloy, hindi tinamaan, sayang. Makalipas pa ang 2 oras guys, eto pauwi na rin ako. Hindi pa rin nadadagdagan yung pugita natin. At nakita ko ulit yung trigger fish na nakita natin kaninang pagpunta natin dito. Sa pagkakataong ito is maamo na itong trigger fish na to.
Kaya eto yung naging pangalawang isda natin, napakalaking triggerfish na rin. Minsan lang tayo makahuli na ito. Ang luto dito sa triggerfish na to is the best sa inihaw. Triggerfish. Pakol. Ito yung nakita ko kanina, yung hindi ko natira. Ngayon maamo na. Alas 5 na. Galing na tayo dun, no? Layo yung linangoy. Pero okay lang yan. Pangalawang huli natin. Oh, may lap. May lap yung mga isda. Hindi pa tinamaan yung midnight snapper. Thank you, Lord. Eto, pagkasama ko sa Pugito yung triggerfish, nakita ulit ako ng triggerfish dito. Idadrop shot ko sana ulit, kaso mailap din. Kala ko makukuha natin. Pagkatapos din na itong dive na to, is umuwi na rin ako. At ito yung mga huli ko. Naka-isang Pugito naman tayo at isang pakol. At habang pauwi ako dito sa daan, nakita ito si Paring Bordek na ito yung bangkero natin kalimitan, yung green na motor yung ginagamit pa natin, yung wala pa tayong motor. Yung motor kasi niya is inaayos pa. Kaya tinanong ko siya kung may ulam. Sabi niya is wala naman, kaya binigay ko na itong triggerfish sa kanya. At least nakashare naman tayo ng blessing ngayong araw na ito kahit 2 piraso lang yung huli natin. Pagdating ng umaga guys, madilim pa lang, nandito na ako sa karagatan para magpatuloy sa ating mga pangarap. Mas maganda kasi mag-hunt, etong ganitong style na madilim pa lang, habang tumataas yung araw, is nandito ka na sa spot, nakapwesto ka na. May mga chance kasi na mas maaga yung malalaking isda na nagpapakita dito sa paboritong spot natin. Kaya eto, madilim pa nga yung ilalim, sumisid na ako. Yung wala pa kasi akong camera dito talaga is ganun yung ginagawa ko pag umagang dive. Halos hindi pa nga talaga makita yung ilalim, is nandito na ako sa dagat, nag-aabang na ng isda. Dito nakita na ako ng isang target, isa sa napakailap na isda to. Pag mataas na yung araw, hindi mo na talaga to mahuhuli o hindi lalapit sa'yo pag naka-ambush ka. Kaya antayin natin kung lalapit talaga ngayong pag-dive natin na medyo madilim pa. Hindi naman ako nabigo, lumapit. Ito ang Big Eye Emperor, isa sa napakailap na isda. Halos nag2 kilo din to, 1.9 kg on scale. Kaya goods na goods na. Thank you, Lord. 5:46 na. Isa sa napakailap na isda. Big Eye Emperor. Kung napapanood nyo yung Myers vlog sa Hawaii, ito yung pinakamailap na hinahunting nila. Elusive talaga ito. Isa sa pinakamagaling na isda. Napakahirap yan pag mga mataas na yung araw. Pero ito medyo madilim pa yung ilalim. Kaya lumapit sa akin. Thank you, Lord. Mga 1 kilo na rin. Pagkatapos kong malagay sa stringer etong unang isda natin, eto na yung naging pangalawang dive natin ngayong umagang ito. Medyo maliwanag na dito, gawang sumikat na yung araw. Ilang segundo ang pag-aantay, pagtingin ko sa kanan ko guys, akala ko malaking isda na yung lumapit sa atin. Yun pala, is eagle ray lang. Napakalaki na rin pero hindi natin yung huli ang mga ganyang nilalang dito sa ilalim ng karagatan. Kaya back to the surface muna tayo. Dito guys, lumipat na ako ng pwesto. At dito, paalis na sana ako dito sa spot na to. Nang biglang may napansin akong nakatingin sa akin. Isa palang napakalaking grouper. Buti na lang, napansin ko pa, medyo madilim pa kasi yung ilalim. Gawa kang aga nating mag-dive. Kaya nag-dive ka agad ako dito. Buti na lang, napakaamo etong grouper na to. Sa sobrang amo, lumapit pa talaga nung grouper sa akin. Ngayon lang siguro ito nakakita ng gwapo dito sa ilalim ng karagatan. Kaya lumapit pa talaga. Akala ko dito, maliit lang talaga itong grouper na napana ko.
Subaybayan mo na, sabay-sabay tayo sa ilalim ng karagatan, sa pagsusuri ng yaman, sa dagat na walang hanggan. Ito, pagkahata ko sa kanya, nung malapit na sa akin, napakalaki pala. Buti lang, napakaganda ng tama. At napakaamong grouper to talaga. Grabe, malaki pala guys. Buti lang napakaamo. Matagal kong napansin. Tinitingnan na pala ako sa taas. Buti lang habang pa-drop ako, palapit sa kanya, mas lumaki. Para sa atin tong grouper na to. Thank you Lord. Malaki pala, akala ko maliit lang. Marble grouper secured. 7.14 kg on scale. Kaya ayos na, pangalawang isda natin. You know, harap ng harap. Ang amo. Yun lang ito siguro nakakita ng pogi. Sa ilalim ng dagat. Ganda ng patama, gitnang gitna. Nakaharap eh. Yan. Pangalawang isda natin. Thank you Lord. Pagkatapos kong malagay sa stringer itong marble grouper natin guys, napunta na ako dito sa pwesto ng mga midnight snapper. Yung kahapong dive natin, dito rin yon. Yung medyo madilim na hindi tinamaan, dito rin ako nag-dive. Dito lang ako nagpwesto sa mababaw na area. At ayun sila sa unahan ko. Hindi talaga lumalapit etong ganitong isda. Nakakainis talaga etong mga ganitong isda. Ayaw pansinin ang kapugian ko dito sa ilalim ng karagatan. Inantay-antay ko pa ito pero ayaw talagang lumapit. Kaya back to the surface muna tayo para makapahinga sa sunod na dive. Dito guys, habang humahanap ako ng isda or humahanap ako ng grouper dito, eto nakakita ako dito ng dalawang batfish. Badang kung tawagin ito dito sa amin. Buti na lang, maamo. Sa sobrang lapad na itong batfish na to, muntik pang hindi tamaan. Sa buntot na yung patama ko. Kunting-kunti na lang talaga is hindi na matatamaan. Sa sobrang lapad, napakahirap i-aim itong batfish na to. Kaya ito yung naging pangatlong isda natin ngayong umagang ito. Isa sa napakasarap din na itong inihaw, itong ganitong isda. Kaya asama na natin to sa mga huli natin. At ito yung mga huli ko. Itong unang Big Eye Emperor, saka isang napakalaking grouper, saka isang batfish. At dahil mabigat na itong tatlong isda, pag nagdadive ako guys, sinabit ko muna to sa corals. Dahil magdadive pa ako, medyo maaga pa naman. Halos 2 oras lang tayong nagdadive. Balik ulit tayo dito sa malalim na area. Etong spot na to, dito natin nakikita yung grupo ng batfish, yung napakarami, at yung mga ilak. Kaso nga lang, ang lalim talaga nito. Ang nakaslope kasi to, ang lalim nito is nasa 30 meters or humigit 20 di pa. Hindi natin sinasagad yung ganung kalalim, gawang napakalalim na talaga. Dito, habang palapit ako dito sa may bato guys, habang tinitingnan ko itong mga grupo ng ilak at mga batfish, paglingon ko sa kaliwa ko, nakita ako ng napakalaking grouper. Kanina pa pala ako tinitingnan, kaya binaling ko kagad itong pana ko. At ito ang nangyari. Ayun, pagka-pull ko ng trigger, biglang bumilis yung galaw ng napakalaking grouper at napataas yung tama ko, daplis, napunit. Sayang talaga. Pangalawang grouper sana natin ngayong umagang dive na ito. Napakalaki yun. Mas malaki dun sa naunang nahuli natin. Grabe talaga. Ay, sayang. Ay, daplis yung tama. Ang laki sana.
Ang lalim na kasi nun. Siguro nasa 20 di pa yun. Sayang, napakalaki sana ng grouper. Pangalawang grouper sana natin. Yun yung palagi nakikita ko dito. Napunit lang. Mabilis yung galaw niya. Napataas yung tama ko. Ganda sana ng tagos. Sayang talaga. Pero okay lang yun. Bubuhay pa naman. Pero yung ganun kasi pag natatamaan o nakakawala is nagiging ano sila, nagiging takot na sa mga isda, ay nagiging takot na sa mga mangingisda. Gaya kung namamana, pag nakakakita sila ng tao, natatakot na sila. Sayang hindi ko agad nakita. Medyo maamo sana. Okay lang yun. Ganun talaga, hindi para sa atin yun. Akala ko talaga magagandahan ko ng tama. Mabilis pa lang yung galaw niya. Pag aim ko kasi nung ganun, hindi ko na bago yung aim ng pana ko. Kaya medyo nasa buntot yung tama. Pero walang problema yun. Mabubuhay pa naman. Kaya pagkatapos ng pangyayaring yun guys, kinuha ko na itong mga huli. Sayang talaga hindi natin nahuli yung napakalaking grouper. Nakadalaw sanang piraso tayo ngayong umagang ito. At pagkatapos din na itong kunin ko dito sa corals itong huli natin, umuwi na rin ako. Pinamlayan na talaga ako ng pag-dive kasi napunitan tayo ng napakalaking isda. Kahit hindi natin nahuli yung isda, okay lang din. Ayos naman, etong mga huli natin, nakatatlong piraso tayo. Goods na rin to. Hindi man natin nahuli yung napakalaking grouper, okay lang. Safe naman tayong makakauwi sa pamilya natin. Shoutout nga pala kay Romeo Alcones, Alcones Family, John De La Cruz, Mabahin Family, Joseph Janea, Madula Family, Ernesto Eno, Silso Elisan, Lordwin Baronda, Annie Rosal, MD Rapper, Maripuski at Galangera Family, Rosana Villahermosa, Ronnie Borja, Roniel Alo, Rini Alisin, Alan Florania, Jeffrey Mingo, Lintig Family, Toto Kalingaw, Pancho Pantino, Noah Natanami, Binitwa Family, Christopher Simon, Jeffrey Dalida, Renz Tyron, Wenzel Palculan, Family Palculan, Danilo Adalem, Charles Prince Adalem, Pong Disulo, LB Albento, Laika Lopez, La Army, Rian, Tricia, Roque, Bebe and Edna Disulo Family, Alexander Pesquera, Pesquera Family, Villegas Richard, Alaw Family, Sulayaw Family, Federic Tirado, Tumabaga Hunter TV, Mayre Ros Briones, Rafael Ricto, Justin Paigmane, Pamiano Family, Gilan Esconde Estrana, Johnny Heisten, Dennis De La Cruz Family, Will Generosa, Noel Grigo, Yeng Yeng, Marlon Hamisola, Ramil Juarez, Aldrin Encio, Jennifer Habuhad, Daniel Maestro, Milagrosa Dios, JP Aton, Eric Malopa, Brian Triano, Kiloy Family, Lori Abidal, Ina Francis Batang, Norwin Faner Jr., Richard Gosar, Ahmad Sumagka, Infinite Outer Quest, Fernando Lacasandile, Eduardo Yonson, Chad Summer, Joel Ranas, Ruel Talara, May Sibriana, The San Jose Family, Kayadong Family, Madronio Family, Manang Hilaw, Bea Lopez, Jigs Abreniga Family, Rizan Rubidillo, Mikael Mejia, maraming salamat po sa inyong lahat. At Kilahana Andarin Family, maraming salamat po sa inyong padala sa amin. God bless you all po. So ito yun guys, dito na tayo sa bahay. Blessing pa rin tayo. Kahit hindi nakuha natin yung malaking grupo. Pero sayang lang talaga. Hindi na naman tayo makakatulog nito ng isang taon. Pero okay lang. Ganun talaga, maubuhay pa naman. Kasi yung tama niya is nandito banda. Dito na tinamaan. Dito na. Akala ko dito ko tinatarget. Mabilis kasi yung galaw niya. Tapos dito na napunit. Okay lang yun. Medyo mabilis yung galaw. Pag aim ko, hindi ko kagad nasunod yung pana ko. Kaya nasa buntot yung tama. Pero okay lang yun. Timbangin natin itong grouper. Medyo malaki to dun sa nauna nating nahuli. Mga 5-6 siguro, mabigat. Ang laki sana nung isa. Ayun. Sobrang 5. Akala ko mga 5 lang. Nasa 7 pala. Malaki na talaga yung isa. 7.14. Okay na, okay na. Ay, sayang talaga yung isa. Estimate ko doon nasa 10 to 15 kilos. Pag kahit
Pag dito lang sana yun natama, dito, makukuha natin yon kahit sumuot sa butas. Hindi ko yun bibigyan ng line. Pero dito, mataas yung aiming ko. Yung aiming ko kasi, dito banta, mabilis yung galaw niya, kaya napunta dito. Hindi ko nabaling yung pana. Pero okay pa rin, 7 kilo. Ayos na, akala ko mga 5 kilo lang to. Malaki pala. Itong Big Eye Emperor. Itong Big Eye naman, ito yung isa sa pinakamailap na isda. Napakahirap tayo makahuli na ito. 1.9. Ayos na. 7 kilo, halos nakasyam din. Pag nahuli pa talaga yung isa, gandang blessing na blessing tayo. Okay lang na hindi natin nahuli yon. At least safe pa rin tayo nakauwi dito sa bahay. Walang nangyari sa ating masama. Kaya goods na. Ito, benta ulit natin tong grouper. Ito, pang ulam ulit. Napakasarap kasi ito, sinabuan. Itong batfish, timbangin natin. Itong batfish, bigay natin yan sa mga gustong umulam ng batfish. Ayan, nasa 1.4 na rin. Hay. So, okay na. Gawin nating 7 kilos to is may kita akong 1.4. Halos yung dive natin is 2.5. 2 oras at kalahati. Pag nahuli pa talaga sana yung natin. Ay, ang gandang blessing na naman sana. Pero goods pa rin etong 3 blessing na binigay sa atin ni Lord ngayong araw na ito. Batfish, Big Eye Emperor, saka itong 7 kilos na marble grouper. Pangalawang marble grouper natin. Halos ilang buwan din tayo bago nakahuli ng marble grouper din. Nung unang sa previous video natin. Saka eto, moon pace talaga sila lumalabas. Bukas kasi is kwarto na. Kaya siguro ganun ang labas nila. Minsan hindi mo talaga makikita sila sa mga corals lang, nasa loob sa butas. Pag kumakain kasi etong grouper na to is, pag nabusog sila is hindi to lalabas. Mga mga weeks siguro or mga months bago matunawan sila. Tapos maghunt ulit sila ng kakainin nila pag gutom na. So goods na araw na ito. Magandang blessing. Halos naka tayong kilo, 1.9, 7. Gawin natin tong siyam na. Tapos eto, naka 10 kilo din. Kaya goods na. So hanggang dito lang muna guys yung video natin. Hanggang sa susunod nating episode. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang patuloy na sumusuporta sa munting channel ko. God bless you all po. See you on the next episode. Sana makahuli pa tayo ng grouper.